buhay guys, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat! Ang 10 salot na dumapaw sa Ehipto ay ayon sa Biblia sa libro ng Exodus. Ito ay ipinataw ng Diyos Ama bilang demonstrasyon at patunay ng kanyang kapangyarihan na ng mga panahon na iyon ay kinukwestiyon ng hari ng Ehipto na tinatawag nila ng Farao. Nais na palayain ni Moises ang kanyang bayan. Ito ay ayon na rin sa kagustuhan ng Diyos Ama. Ano-ano nga ba ang mga salot na iyon? Kaya't samahan niyo ako upang ating alamin ang 10 salot na dumapo sa Ehipto ayon sa Biblia na kabanata ng Exodus. Number 10. Ang tubig ay naging dugo. Ang unang dumapong salot sa Ehipto ay ang tubig ay naging dugo. Ayon sa Biblia, ganito ang sabi ng Panginoon, dito mo makikilala na ako ang Panginoon. Narito aking papaluin ng tungkod na nasa aking kamay ang tubig na nasa ilog at magiging dugo, at ang mga isda na nasa ilog ay mamamatay, at ang ilog ay babaho, at ang mga taga-Ehip ay masusuklam na uminom tubig sa ilog. Number 9. Ang salot na palaka. Ang ikalawang salot na dumapo sa Ehipto ay ang palaka, at sinalita ng Panginoon kay Moises, pasukin mo ang Parao at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, tulutan mong yumaon ang aking bayan upang ako ay mapaglingkuran nila, at kung ayaw mong sila ay payaunin, ay narito aking sasalutin ng mga palaka ang inyong buong lupain, at ang ilog ay mapupuno ng mga palaka na magsisiahon at magsisipasok sa iyong bahay at sa iyong tulugan at sa iyong higaan at sa bahay ng iyong mga lingkod at sa iyong bayan at sa iyong mga hurno at sa iyong mga masa ng tinapay, at kapwa aakyatin ng mga palaka, ikaw at ang iyong bayan at lahat ng iyong mga lingkod. At iniunat ni Aaron ang kanyang kamay sa tubig sa Ehipto, at ang mga palaka ay nagsiahon at tinakpan ang lupain ng Ehipto. Number 8. Ang kuto. Ang ikatlong salot na dumapo sa Ehipto ay ang kuto. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong kod at paluin mo ang alabok ng lupa upang maging mga kuto sa lupain ng Ehipto. At kanyang ginawa gayon, at iniunat ni Aaron ang kanyang kamay, pati na ang kanyang tungkod, at pinalo ang alabok ng lupa at nagkakuto, tao, hayop. Lahat ng alabok ng lupa ay naging mga kuto sa buong lupain ng Ehipto, at ang mga mahiko ay gumawa ng gayon at sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto upang maglabas ng mga kuto, ngunit hindi nila iyon nagawa at nagkakuto sa tao at sa hayop. Nang magkagayoy sinabi ng mga mahiko kay Faraon, ito'y daliri ng Diyos, at ang puso ng Faraon ay nagmatigas at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon. Number 7. Sanglaksang langaw. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon kang maaga sa kinaumagahan at tumayo ka sa harap ng Paraon. Narito siya'y pasa sa tubig, at sasabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, payaunin mo ang aking bayan upang sila'y makapaglingkod sa akin. Saka kung hindi mo sila payayaunin, ang aking bayan ay magsusugo ako ng pulupulutong na langaw sa iyo at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan at sa loob ng bahay at mga bahay ng mga Ehipto, at mapupuno ng pulupulutong na langaw at gayon din ang lupa na kinaroroonan nila, at aking ihihiwalay sa araw na yaon ang lupain ng Gosen na kinatatahanan ng aking bayan upang huwag magkaroon doon ng pulupulutong na langaw ng iyong maalam na ako ang Panginoon sa gitna ng lupa. At ginawa nga ng Panginoon, at nagsipasok ang mga makapal na pulupulutong na langaw sa bahay ng Paraon at sa bahay ng kanyang mga lingkod at sa buong lupain ng Ehipto. Ito ay nasira dahil sa pulupulutong na langaw. Number 6. Ang pagkamatay ng mga alagang hayop. Nang magkagayon ay sinabi ng Panginoon kay Moises, pasukin mo ang Paraon at saysayin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng mga Hebreo, payaunin mo ang aking bayan upang ako ay mapaglingkuran nila, sapagkat kung tatanggihan mong payaunin sila ay sila'y pipigilan mo pa. Ay narito ang kamay ng Panginoon ay nakapatong sa iyong hayop na nasa para, nakapatong sa mga kabayo, nakapatong sa mga asno, nakapatong sa mga
kamelyo, nakapatong sa bakahan at nakapatong sa mga kawan na magkakaroon ng malaking pagkakasalo at gagawa ng katangian ng Panginoon ang hayop ng Israel at ang hayop ng Ehipto at walang mamatay sa lahat ng ukol sa mga anak ng Israel. Pero nagmatigas pa rin ang hari ng Ehipto at kinabukasan ay namatay ang lahat ng mga alagang hayop ng mga taga-Ehipto. Number 5, ang salot ng pigsa. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, dumakot kayo ng isang dakot ng abo sa hurno at isaboy ni Moises sa himpapawid sa paningin ng Paraon at magiging durog na alabok sa buong lupain ng Ehipto at magiging bukol na nanaknakin sa tao at sa hayop sa buong lupain ng Ehipto. At ginawa nga ni Aaron ang sinabi ni Moises. Kumuha sila ng abo galing sa lutuan o hurno at isinaboy sa harap ng Paraon at dumating nga ang salot ng pigsa sa mga taga-Ehipto. Number 4, ang pag-ulan ng granizo o hail of fire. Bukas, sa ganitong oras, ay magpapaulan ako ng malakas na granizo na kailanmay hindi nagkaroon sa Ehipto mula ng araw na itayo hanggang ngayon. Ngayon nga'y magsugo ka, ipasilong mo ang iyong mga hayop at lahat ng iyong tinatangkilik sa parang sapagkat bawat tao at hayop na maaabutan sa parang at hindi masisilong ay lalagpakan ng granizo at mamamatay. At umulan nga ng apoy at namatay ang mga tao at mga alagang hayop sa Ehipto maliban sa mga anak ng Diyos. Number 3, ang balang. O kung tatanggihan mong payaunin ang aking bayan, ay narito, bukas ay magdadala ako ng mga balang sa iyong hangganan na walang makakikita ng ibabaw ng lupa at kanilang kakainin ang naiwan sa naligtas at itinira sa iyong granizo at kanilang kakainin ang bawat kahoy na itinutubo sa iyong mga parang. Pero nagmatigas pa rin ang Parao, kaya naman dumating nga ang peste ng balang sa lupain ng Ehipto. Number 2, ang salot ng kadiliman. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit upang magdilim sa lupain ng Ehipto ng kadiliman na maghihipo. At iiniunat nga ni Moises ang kanyang kamay sa dakong langit at nagsimula ang dilim sa buong lupain ng Ehipto 3 araw. Kahit pa sa lahat ng mga nangyari ay nagmamatigas pa rin ang Parao, kaya't dumating na nga ang ika-9 na salot sa Ehipto. Number 1, ang huling salot na nagpalaya sa mga taga-Israel ay ang pagkamatay ng panganay na anak ng bawat taga-Ehipto. At sinabi ni Moises, ganito ang sinabi ng Panginoon, sa may hating gabi ay lalabas ako sa gitna ng Ehipto at lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto ay mamamatay mula sa panganay ng Paraon na nagkakaluklok sa kanyang luklukan hanggang sa panganay ng alipin babaeng nasa likuran ng gilingan at ang lahat ng mga panganay at ang lahat panganay sa hayop at magkakaroon ng malakas na hiyawan sa buong lupain ng Ehipto na hindi nagkaroon ng kapares at hindi magkakaroon pa ng kapares datapwat sa lahat ng anak ng Israel mula sa tao hanggang sa hayop ay walang makakagalaw kahit isang aso ng kaniyang dila laban sa tao o sa hayop upang inyong makilala kung paano pagkakalagay ng pagkakaiba ng Panginoon sa Ehipto at sa Israel. At bababain ako nitong lahat na iyong lingkod at magsisiyukod sa akin na magsasabing umalis ka at ang buong bayan na sumusunod sa iyo. At pagkatapos niyaon ay aalis ako at siya'y umalis sa harap ng Parao na may maalab na galit. Ang inyong natunghayan ay 10 sa salot na tumapo sa Ehipto dahil ayaw palayain ng Parao ang mga taga-Israel. Ito ay ayon sa libro ng Exodus. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag pa rin pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. Muli po, ito si Tina Galog at sa inyo po, peace out!